Kamusta mga maka-full court? Grabe solid talaga ang Los Angeles Lakers pang championship ang kanilang lineup matapos ang mga trades na ginawa nila sa ngayon. Alam naman natin na noong nakaraang araw lang ay nagulat ang buong mundo sa nangyaring trade sa pagitan ng Lakers at Dallas Maverick, na kung saan ay nakuha ng Los Angeles Lakers itong sila Luka Doncic, Maxi Kleber at Markieff Morris, habang nakuha naman ng Dallas Mavericks itong sila Anthony Davis, Max Christie at isang 2029 na first round pick. Kasama nga din pala dito bilang third team ang Utah Jazz at nakuha nga nila dito sila Jalen Hood-Schifino at 2 second round pick sa 2025. At bilang kapalit binigyan ng Jazz, tag 55,000 ang Mavericks at Lakers. At ngayon naman ay binitawan ng Lakers ang kanilang rookie na si Dalton Knecht kasama ni Cam Reddish at ang 2031 unprotected first round pick at isang pick swap sa 2030. Kaya dahil sa trade na ito ay ang projected na bagong starting five ng Lakers ay sila Luka Doncic at Austin Reeves, LeBron James, Dorian Finney-Smith at Mark Williams. Habang ang kanila namang second unit ay sila Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Maxi Kleber, Bronny James, Gabe Vincent, Christian Koloko, Markieff Morris, Shake Milton at Jackson Hayes. Ang Los Angeles Lakers ay lalong lumakas ang kanilang opensa at depensa. Unahin na nga natin itong si Luka Doncic na panigurado na sigurado na ang 25 to 30 points per game dito kay Luka. Ang malaking tanong nga dito ay anong adjustment ang gagawin ng Lakers dito kina Austin Reeves, Luka Doncic at LeBron James. Lalo at parehas ang tatlo yan ang mga ball handlers kahit sino nga sa kanila ay maaaring magdala ng bola. At alam naman natin ay itong sila Luka Doncic at LeBron James ay parehas na ball dominant kaya may mangyayari talagang adjustment sa touches dito ng bola. Ang good news nga lang dito kay LeBron na dahil tumatanda na ito na may edad ng 40 years old, ay magagawa ni Luka Doncic na bawasan ang trabaho nitong si LeBron sa loob ng court. Lalo at may pagka-similarities ang kanilang playing style, parehas nga silang playmakers at scorer. Bagamat hindi man ganun ka-athletic itong si Luka Doncic pero yung kanyang impact sa loob ng court, lalo na sa kanyang court vision at paggawa ng score ay malaking bagay ito sa Los Angeles Lakers. Hindi na rin first time na may kasamang ball dominant na kakampi itong si Luka Doncic. Nakita naman natin kung paano gumana ang pagsasama nilang dalawa ni Kyrie Irving last season hanggang sa makarating sila ng NBA Finals. Kaya ang possible na mangyari dito ay maglaro si Luka ng point guard, si LeBron naman ay maglalaro sa Mullenman sa 3 to 4 position. Habang si Austin Reeves ay ganun pa rin naman pwede itong magdala ng bola at gumawa ng play, especially na sa mga catch and shoot bilang spot-up shooter. Pero kahit din naman si LeBron ay kita naman natin dati dito kung paano siya maglaro kasama si Dwayne Wade. Kaya hindi na bago dito ang may makasama itong all-star guard kaya wala nang issue ito kay LeBron James. Pagdating naman sa defense ay average defender lang itong si Luka Doncic. Pero wala naman yung problema dahil andyan naman sila Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt, Jackson Hayes at Maxi Kleber, dumagdag pa itong si Mark Williams. Kaya kahit nawala sila Max Christie at Anthony Davis ay nakakuha naman kaagad ang Lakers ng kapalit para sa kanilang mga posisyon. Kaya kahit hindi pa alam ng Los Angeles Lakers kung kailan makakabalik sila Christian Wood at Maxi Kleber sa paglalaro, ay nagawa naman ito ng Lakers ng solusyon. Ito nga ay ang pagkuha nila kay Mark Williams sa Charlotte Hornets, na kahit masakit yung binitawan ng Lakers na mga kapalit para makakuha ng isang big man, ay no choice na rin sila dahil kailangan din talaga ng Lakers na kumuha ng isang big man na may defensive presence at malakas kumuha ng mga rebound. Lalo at itong si Mark Williams ay nag-average ngayong season ng 15 points, 9 rebounds, 2 assists at isang block per game. Kakailanganin nga talaga ng Lakers itong si Mark Williams lalo na kapag nakaharap nila ang Denver Nuggets sa playoffs at ang iba pang mga kupunan na may all-star centers. Pero sayang din si Dalton Knecht, malaki kasi ang chance na maging katulad ito ni Klay Thompson. Pero kagaya nga ng sinabi ko, isang big man ang kailangan ng Lakers lalo na pagdating ng playoffs. Kaya nga nila kinuha itong si Mark Williams sa Charlotte Hornets dahil malaking butas talaga sa depensa ang iniwan ni Anthony Davis. Ang maganda nga lang sa bagong big man na ito ng Lakers ay maganda itong magbigay ng screen at magaling din ito sa mga pick-and-roll plays katulad ng ginawa niya sa Charlotte Hornets kasama si LaMelo Ball, kaya magbibenefit talaga ito kana Luka, LeBron at Austin Reeves na mga kilalang mga elite na playmakers. Problema lang kay Mark Williams ay hindi ganun kalakas ang kanyang pangangatawan sa ilalim para sa mga bully na big man. Pero kaya naman yan ma-improve ng Lakers ang kahinaan nitong si Mark Williams, na ngayong season ay may average siyang 15.6 points, 9.6 rebounds, 2.5 assists at 1.2 blocks per game. Pero gaya nga ng sinabi ko ay andyan naman ang ibang defensive players ng Lakers na maaaring magbigay suporta sa interior defense ng Lakers.
Pero yung opensa talaga ng Lakers ay panigurado na possible na 70+ points na kaagad dito kina Luka, LeBron at Austin Reeves pa lang. Na kahit kay Luka Doncic naman tumakbo ang opensa ng Lakers ay panigurado naman na magagawa pa rin niya maging better ang kanyang mga kasama. Lalo at mahusay nga rin itong playmaker at passer at maganda nga rin ang vision ito sa loob ng court. Kaya paano kaya ngayon mapipigilan ng ibang mga kupunan ng opensa ngayon ng Los Angeles Lakers with Luka Doncic at LeBron James? Lalo na kumpleto na ang kanilang lineup dahil sa pagkadagdag ni Mark Williams dito sa Lakers. Ano po ang masasabi tungkol dito, kaya na ba mag-champion ng Lakers ngayon season? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.